Anong nangyari? Good morning! What's up everybody? Welcome to another episode. Dito na naman kami. Dito pa rin kami, San Vicente, Palawan. Kasama ko ngayon si Ariel. Hi! Tatlo kami ngayon, kasama pa namin si Jess sa likod. Pupunta kami sa palagi kong pinagdadaiban, paboritong isla, Cagbulo Island. Dito lang din yan sa San Vicente. Akot lang muna kami ng gamit. Medyo mahangin yung umaga namin ngayon, pero hindi naman siya maalon. Mahangin lang talaga. Kaya ito ating bangka, solid yan. Bago yung makina nyan. Jessie at Ariel. Yan yung tropa ko ngayon. Ito kami ngayon sa docking ng poblasyon. Paalis na kami. Let's go! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Andito na naman kami sa Cagbulo Island. Alam nyo ba, every time na pupunta ako dito, amaze talaga ako sa lugar. Napakaganda, napakalinis, at yung dagat, ganda ng panahon ngayon eh. Kita nyo? Sobrang payapa, sobrang linaw, sobrang kalma, sobrang ganda. Yun na. Sobra na rin yun. Pero ito talaga, confident talaga ako na may papakita ko sa inyo. May mahuhuli ako dito na suno or lapu-lapu. Meron yan dyan for sure, 100%. Yun yung mission natin ngayon, makahuli ng lapu-lapu. Tapos gagawin natin sushi roll, Japan style eh. Diyan lang yan sa harap. Yung medyo dark na yan, yan na yung pagdadaiba natin. Yun lang. Yun lang yung gagawin natin dito sa isla na to. Tapos magre-relax na tayo. Ililibot ko kayo, papakita ko sa inyo. Mamaya-maya, naghihintay lang kami, makakain kami. Suit up na. Ano pa nga bang gagawin natin dito? Spear fishing time, let's go! Suit up na. 1 o'clock afternoon. So lang. Dive tayo, tara.
Ito na yung huli natin. Good size na siya. Kung sa mga restaurant, good size na ito yung ganitong suno. So, i-fillet lang natin siya. Then, gawa na tayo ng sushi roll. Yan. Ito lang yung kailangan natin sa coral trout na yun. Para makagawa tayo ng sushi roll. Kalima lang. Kawa. Sa'yo? Wala, isang pirasong suno. Ayos na. Pagka malas ko, dami ko sablay. Sa akin nga ngayon hapon lang ako. Kanina, 5 puro bitaw. Ano ko? Sabi ko pagka malas naman, putulan pa. Sa akin nagtadtad nagkain eh. Ngayong hapon ako nasirit yan. Sa hapon kasing kain nila. Wala. Sana. Putik. Harvest ng mga angler. Ano sa to sir? Ito? Ano ko, anong isda yan? Kanugting ko. Harvest si Jesse guys. At si Ariel. Sabaw ka ngayon. Ayan ko. Sobra rin yung dalawang kilo yan. Tapos mamaya mangilaw pa daw kami. Pahibas pa yan. Mamaya. Saang. Ye. Marami yan saang dyan. Mangilaw pa nga kayo. Ayos. Ito gamit nila oh. Kain sa sarang. Hapon na kayo nakainan. Siyang umaga. Kaya pag start kami tuloy-tuloy sa akin. Tuloy-tuloy sa kanya. Tapos puro bitaw. Okay. Cooking 101. Ito yung huli natin kanina na coral trout. Finilay ko na siya. So, may mga na-slice na rin akong ingredients para sa sushi roll. Tapos itong kanin. Tapos ito, nori. Seaweeds yan. Try natin. Ano lang to? First time. First time kong gagawin. Sana successful. Una natin gagawin is yung kanin. Kanin na may vinegar daw to eh. Lagyan ko na siya ng pampalasa like vinegar and salt with sugar pa. Hindi ko alam kung magiging effective. Yan, spread lang. Spread. Bango ng nori talaga, ng seaweed. Yan. Spread as much as you want. Bahala ka na kung ano gaano karami. Kanin is life eh. Medyo ano lang to yung kanin namin, dito siya Japanese rice. Ano lang, hilaw na kanin ni ay medyo hilaw yung pagkasaing eh. Pero goods na yan. Yan, YouTube ko yan ha. Lahat ng impormasyon ngayon nasa internet na. Kaya hindi ka naman ganun ka-expert. Google or YouTube or i-search mo na lang sa internet. Okay? Anahin natin yung eto. Laki ng karne niya. Yan. Tapos samahan na natin itong pipino. Hindi na yung binabalatan kasi sabi ng tatay ko ang sustansya raw ay nasa balat. Sabi niya lang yun. Hindi ko rin sure. Pero mas maganda na hindi nang binabalatan. Okay.
Siyempre, itong paborito nating lahat, avocado. Isa lang talaga yung huli ko eh. Maalas eh. Pero kung nahuli ko kanina yung tangigi, or yung kahit yung ano man lang, yung talakitok, solve na solve yung gabi namin. Kaso wala. Ganun talaga. Ang dami ko sablay. Yung nasa buhangin nga eh, nakadapa na lang dun. Hindi ko pa tinamaan. Let's roll it. So, roll natin yan. Okay. Tama ba itong ginagawa ko? Again, roll. Lalabas natin ito doon. Para ma-roll niya. Yun. Firm. Ano kaya nangyari? Tingnan natin. Whoa! Goods! Goods, may imperfection. Tatanggalin natin yan. Tapos i-slice na natin. Whoa! Medyo messy. Pero jumbo ano siya. Ayan ang ating roll. So slice na lang natin yan. Ganyan natin to. Ganyan tayo mag-slice. Moment of truth. Puro pa yata. Siya. Yun. Alat. Pero, eto na. Sushi roll. Ano siya? Suno sushi roll. Kasi yun lang yung huli natin. So, yun yung ating ni-roll. Titikman na natin to. Siyempre, hindi mawawala yung soy sauce. Then, wasabi. Tingnan natin siya ng konti. Konti lang. Depende sa inyo yan. Trip nyo. Yan. Alright. Ano naman pa? Yung suno natin kanina, naluan natin ng avocado, ng pipino, konting wasabi, tapos sausaw na natin sa Japan toyo. Tikman na natin to. Masasabog na. Okay din. Japan din. Tikman nyo na. Ito tapos lang namin kain. Pa-shutdown na naman yung mata ko. Pagod kami lahat. Pero ang sarap yung kain. Bukas, another dive. Tapos, makangawil ulit sila. Another day. Kaya, tulog maaga. Tapos, bukas naman. That's a wrap.
let's call it a day. Kita tayo bukas. Ciao. Hihi. Ano nangyari sa'yo? Yan yung bahay ng caretaker. Puro nyug. Yan, poultry nila. Yan yung dagat. At ito yung aming cottage na laging tinutulugan. Ito ng dagat. Medyo malakas pa. Bigla na lang nagkaroon ng subasco. Kaya hintayin na lang namin. Hintayin na lang muna namin kumalma bago kami alis. Sira pa ng malakas na hangin yung trapal ng bangka. Hindi, bigla na lang lumakas. Tapos napadpad na yung bangka sa gilid. Buti na lang nakatali. Ang hindi lang nakasurvive yung trapal niya. Chinek ko yung loob. Okay naman. Kaya tuloy pa din. Good morning. Ito na. Dive na ulit. Hindi kami magpapapigil. Kahit lumakas yung hangin, nawala naman. Hintay lang namin siyang tumigil. Okay na yung bangka. Natanggal lang yung tulda. Sobrang lakas talaga ng hangin kagabi at kanina umaga. Yan, mangangawil sila. Magdadive ako. Let's go. Walang makakapigil sa amin. Tara, tara, tara. Masyadong malakas sa labas, kaya dito lang kami sa loob.
Ay nako. Isa sa mga realization ko, kapag naghahunt ka ng territorial fish o yung mga isda na nakatira sa corals, pag wala kang dalang dive light, mahirap makahuli. Kasi once na dinive bomb mo sila, tapos pumasok sila sa bahay nila or sa loob, sa butas, end game na eh. Dilim na eh, tapos wala kang dive light, wala rin. Ganun talaga. Kailangan mo ma-experience yun para pumasok siya sa learnings mo at makapag-adjust ka, matuto ka. Kailangan mo matutunan, kailangan mo ma-experience yun para matutunan mo. Anong gagawin ko ngayon dito? Wala rin namang agos, wala rin pelagic. Ang pelagic kasi nasa labas lang yan, lalango yan, lalapit sa'yo. Minsan sila pa ngayon mas madaling hulihin kaysa sa territorial fish. Balik tayo sa bangka. Tingnan na lang natin yung mga nangawil kong kasama. Wala akong magagawa. Tapos ang iilap na ng mga suno. Mukhang bugbog na rin tong lugar na to eh. Anyway, ganun talaga. Hindi lahat sagana. Hindi palaging paldo. Okay lang yan. Enjoy na lang natin yung scenery. Malinaw yung dagat. Tara, balik na tayo sa bangka. Iyo, walang huli. Malaki po yan. Hindi namin uhulihin yan kung hindi ganyan kalaki. Kaya masarap yan ihawin or kinilaw. Isa sa mga hirap sa isla fresh water. Buti na lang yung may-ari nito, nagpagawa ng water reservoir sa taas. So doon na ako magbabanlaw. Aakatin muna natin siya. Ang problema kasi nasira yung valve. Meron naman yung linya pa baba yung tubig, kaso sira siya ngayon. Kaya kailangan ko munang umakyat doon para magbanlaw ng fresh water. Kasi pauwi na kami. Kahapon wala ang banlaw-banlaw, ngayon hindi na kaya. Kailangan na natin ng fresh water. Ito na siya. Yan. From there to here, water reservoir. Ito sira na. Pero itong isang to, yan, okay pa siya. Yung tubig na yan, dyan yung galing sa bundok sa taas. So mare-reserve siya dito. Dito tayo kukuha ng fresh water. Ito na yung aming mormor. Napakalaking mormor. Kakain lang kami, dinuwi na kami. Let's go mormor. Wala akong ibang huli kundi mormor lang. Kain guys. Subo na, mag-ulit na.
Nahuli ko lang sana yung luba, yun yung paparti-parti natin. Yan ito lang pangila na. Ayun tayo ito. Ano sa sunod mo? Ah! Init! Tagal ko na yan na, kasi ang bahay niya, yung dito, sa taas, may malaking bato. Oo. Doon sa kanto, mga 9 o 8 ang kanto dyan. Doon ang bahay niya, doon yan magpasok. Dito ako lagi. Dito ako sa kanan. Balikan ko yan dyan sa susunod. Ay, ituro ko ba yan sa'yo? Malalaki rin yung bato dyan. Pagkataon kasi na madala kita doon. Diyan lang, ito lang, kanto dito. Itong kanto nito, di ba? Ayan, kanto, nagganon. Papunta doon sa tandol na yon, may nagganon siya. Diyan, yung kuha na bahura nandyan. Dito ba na baba? May baton malaki doon sa may kanto, may buhangin. Dito sa taas, may malaki rin bato. Palagi siya diyan magpunta, magpasok din diyan. Diyan ko ilagay ang hangkad ko. Magpunta man siya kung gabi doon. Ay, hindi talaga nahuli yan. Tagal na yan, ilang taon na. Ibalik. Sinataran ko rin noon yan, ang urat ng kawil. Ganun. Numero 12, unat. Sabi ko kalaki talaga. Hindi ko pa rin na-ispatan dyan. Meron kasi ako dyan ispatan, maliit lang. 6 na kilo. So, nung binalikan ko siya, nahuli ko siya. Nakita mo yun, di ba? Kasabay yun ng 11 kilos eh. May 15 kilos ka pa dyan ganun kalaki. Ayan, mayroon pa yan dyan. Malaki talaga yan. Uwi na kami! Bye! Balik lang. Balik lang. Babalik kami for sure. Pero ngayon, uwi muna kami. Kasi may mga trabaho pa kami. Sab na rin naman yung aming adventure. Kaya tara, uwi na.